Pinaubayan na ni Light kina Nemumu at Gold si Yanaak upang sila ang humarap dito. Ipinahayag niya na pababagsakin nila ang dalawa at dadalhin sa abyss para makakuha ng mahalagang impormasyon. Sa kabila nito, walang bakas ng takot kay Yanaak. Sa isang simpleng pagpitik ng daliri, nag-transform ang dalawang nilalang sa kanyang likuran, mga tinatawag niyang human-monster hybrids. Ang una ay kombinasyon ng rock lizard at tao, habang ang ikalawa ay pinaghalong troll at tao. Nakilala agad ni Light ang isa sa kanila, ang lalaking kumausap sa grupo sa entrance ng dungeon. Dahil dito, labis siyang nainis at tinawag si Yanaak na isang arrogant prick. Sa halip na maapektuhan, ipinagyabang pa ni Yanaak na isa siyang genius dahil sa kanyang mga eksperimento. Naghanda sina Nemumu at Gold para umatake, at kasabay nito ay sumugod na rin ang dalawang human-monster hybrids. Agad nilang tinanggap ang mga unang atake, ngunit napangisi lamang si Yanaak at sinabing masyado pang maaga para sa inyong pagkapanalo. Muling tumayo ang dalawang halimaw, sabay sa pagsisimula ng pag-atake ni Keto kay Light. Muling sumugod si Nemumu, ngunit tila hindi iniinda ng halimaw ang kanyang atake. Maging ang mga strike ni Gold ay halos hindi naramdaman ng nilalang. Dahil dito, nagbago ang aura ng dalawa at napagdesisyonan nilang tapusin at bigyan ng kapahingahan ang mga human-monster hybrids na walang awang ginamit sa eksperimento. Sa isang mabilis at swabeng kombinasyon ng atake, nagawa nilang tuluyang pabagsakin ang mga ito. Sa unay natatawa pa si Yanaak, ngunit bigla itong napatigil nang mapansing hindi na nagre-regenerate ang kanyang mga nilalang. At bago pa siya tuluyang makabawi, ginamit ni Nemumu ang kanyang pinagbabawal na teknik, isang ataking dama ni Yanaak hanggang buto, dahilan para mamuti ang kanyang mga mata sa matinding sakit. Makikita ang matinding pagkatakot ni Keto sa pag-atake ni Light, ngunit agad itong napalitan ng inis nang maalala niya ang ngiti ng isang tao. Inipon niya ang brand new sa kanyang espada, dahilan para ito'y lumiwanag at humaba. Ginamit niya ito upang atakehin si Light, at sa pag-iwas ni Light, napansin niya na may iba't ibang uri ng magic na naka-enchant dito. Nagmistulang latigo ang espada, ngunit kahit ganoon, madali pa rin itong naiiwasan ni Light ng walang kahirap-hirap. Patuloy sa walang habas na pag-atake si Keto, at dahil sa sobrang gigil ay napasigaw siya ng, "Patay ka talaga pag natamaan ka ng atake ko." Dahil dito, tumayo si Light sa harapan niya at may halong pang-aasar na nagsabi, "Sige. Atakehin mo ako." Mas lalo itong nagpainit ng ulo ni Keto. Buong puwersa siyang umatake. Ngunit laking gulat niya nang hindi man lang dumikit sa katawan ni Light ang kanyang ipinagmamalaking ultimate grandiose technique. Mas lalo pang nang asar si Light, sinabing, "Sige, ulitin mo lang. Atakehin mo ako ng atakehin." Lubos itong ikinainis ni Keto, kaya't patuloy niyang inulit ang mga pag-atake, ngunit wala pa ring epekto kay Light. Sa huli, binasag ni Light ang grandiose ni Keto, sinikmuraan siya, at sinipa sa mukha, dahilan upang mapatumba siya sa lupa. Mariin niyang sinabi, "Hindi pa kita papatayin hanggat hindi ka nagmamakaawa para sa sariling kamatayan." Tuluyang nanghina si Keto. Lumuhod siya at nakiusap na huwag siyang patayin. Ngunit malamig na sumagot si Light. "Magmamakaawa ka na lang ba matapos mong ipagyabang ang pagiging legendary hero mo? Hindi ka nalalaban? Hindi yan ang ginagawa ng isang hero." Sina Elio, Gimra, at Wordy, ibinigay nila ang lahat para protektahan si Mia. Binigyan pa niya si Keto ng isa pang pagkakataon upang lumaban, ngunit duwag na itong tuluyan. Kita sa mukha nito ang purong takot habang nagsimula itong tumakbo palayo. Habang tumatakbo si Keto, nag-release si Light ng card, Solar Ray. Isang mabilis at matinding laser ang agad na bumaon at bumuta sa hita ni Keto, dahilan para mapasigaw ito ng ubod ng tindi sa sakit. Nagdesisyon si Light na ilibing sina Gimra at Wordy sa abyss, dahil puno ng mga halimaw ang loob ng dungeon, at hindi ligtas iwan roon ang kanilang mga katawan. Ipinaalam din niya kina Keto na isasama sila sa abyss, dahil marami pa siyang katanungan na kailangan nilang sagutin. Nag-teleport sila papunta sa abyss, at pagmulat ng kanilang mga mata, sinabi ni Light na nasa pinakailalim sila ng lugar na yon. Kita sa mukha ng dalawang ugok ang labis na pagtataka kung paano sila nakarating doon ng ganoon kabilis. Masayang sinalubong ng apat na kasamahan si Light sa kanyang pagbabalik, at agad nilang tinanong kung sino ang mga taong kasama niya.
Pinaliwanag ni Light na ang dalawa ay mga kriminal na nag-eksperimento sa mga tao, mga salbaheng nag-iwan ng napakaraming patay. Dito ay biglang nagbago ang aura ng apat, makikita ang galit, pagkabwisit, at ang handang-handa na nilang pahirapan at patayin ang dalawa anumang sandali. Kita ang matinding takot sa mukha ni Nakito at Yanaak, at tila hindi sila makapaniwalang may ganitong klaseng mga tao na umiiral sa kanilang harapan. Agad namang pinakalma ni Light ang apat na babae, at sumunod naman ang mga ito. Inutusan niya si Gold na i-heal si Elio, at sinabi kay Nemumu na samahan siya upang ilibing sina Gimra at Wordy. Sa huli, mariin niyang sinabi kina Nakito at Yanaak na mararanasan din nila ang parehong kapalaran na ipinadama nila sa mga inosenteng taong walang awang pinatay. Sa silid ni Light, nagtanong si Mia kung nasaan na ang iba pa nilang kasamahan, sina Gimra at Wordy. Tahimik na inabot ni Light ang piraso ng buhok ng pumanaw na kaibigan nila. Nanlaki ang mga mata ni Mia, at agad siyang napahagulgol habang paulit-ulit na nagpapasalamat kay Light, ramdam na ramdam ang kirot ng pagkawala. Kinabukasan, tumaas ang rank ni Light sa C-class kahit hindi niya nahuli ang adventurer killer. Ayon sa receptionist, sapat na ang mahahalagang impormasyon na naibigay niya tungkol sa kaso. Samantala, sa kwarto ni Light, nagpasalamat ang magkapatid para sa lahat ng kanyang ginawa. Ipinahayag nila na uwi na sila kinabukasan. Naitanong naman ni Light kung ano ang susunod nilang plano. Sagot ni Elio, magkikwit na sila sa pag-adventure. Dagdag pa niya, walang ibang kayang pumalit kina Gimra at Wordy dahil sila ang nagbigay sa kanya ng lakas habang nasa loob ng dungeon. Ganoon din ang nararamdaman ni Elio, hindi kayang pantayan ng iba ang sakripisyo ng dalawang kaibigan. Sa huli, tinanong ni Mia si Light kung muli ba nila itong makikita. Ngumiti si Light at tumugon, oo naman. Dito makikitang muli ng suot ni Mia ang kanyang wish bracelet, na tila simbolo na muli silang magkikita ni Light. Pagbalik ni Light sa Abyss, agad niyang inusisa ang naging resulta ng kanilang investigasyon. Inabot ni May ang dokumentong naglalaman ng kumpletong findings, habang ipinaliwanag naman ni Ellie na ginamit niya ang kanyang Forbidden Magecraft upang silipin ang mga alaala ni Nakito at Yanaak. Doon nila natuklasan na ang tinutukoy na submaestro ay isang general term para sa mga individual na may dugong may kaugnayan sa maestro, mga taong kilalang mas mabilis mag-level up kumpara sa ordinaryong adventurers. Dahil dito, napagpasyahan ni Light na ang tanging malinaw nilang lead ay ang captain ng White Knights. Ipinakita naman ni Ellie ang kasalukuyang kondisyon ni Nakito at Yanaak. Nang makita ito, napagtanto ni Light na oras na upang tapusin ang dalawa. Ginamit niya ang SSR Dead Man's Banquet, at mula rito ay lumitaw ang mga tila kaluluwang halimaw na walang habas na nilapan ng buhay si Nakito at Yanaak. Pagkatapos ng eksena, tinanong ni Light si Ellie tungkol sa estado ng kanilang plano. Sumagot si Ellie na handa na ang lahat, anumang oras ay maaari na nilang isagawa ang kanilang revenge plan laban kay Sasha. Nagsisimula ito sa pagdakip sa White Knights, na ang lahat ng kasalukuyang miyembro ay mga submaestro. Higit pa rito, ang vice captain ng grupo ay nagkataong engage kay Sasha. Dito na nagbigay ng utos si Light, mariin at walang pag-aatubili. Simulan na natin ang plano agad. Makikitang masayang nag-uusap sina Sasha at Sir Mikhael, habang tuwang-tuwa si Sasha sa pagkwento kung paano niya tinamaan ang binti ni Light gamit ang kanyang arrow. Idinagdag pa ni Sir Mikhael na ang pinakakinagigiliwan niya ay ang itsura ng mga tao, ang kanilang kaawa-awang mga mukha, sa tuwing nagmamakaawa sila para sa buhay bago tuluyang mamatay. Para raw sa kanya, nakakaaliw yon. Samantala, sa panig ni Light, hindi na siya makapaghintay na muling makita si Sasha. Sobrang tuwa ni Garou nang dumating siya, ngunit hindi maiwasan ni Light na isipin kung ano kaya ang magiging itsura ni Sasha kapag siya naman ang nagmamakaawa, kapag siya naman ang nanghihingi ng awa at nagsusumamong huwag patayin. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.